Stand up, please. Everybody stand up. Everybody stand up. For a few minutes, mga kapatid, huwag kayong mag-alala, hindi ko po tatapusin ang preaching na ito sapagkat it is a series of preaching. Amen. Pero alam nyo, napakaganda itong, itong team natin. Year of Commitment. Amen. Kaya this morning, a few minutes, I'm going to talk to you about the blessing of commitment. Amen. The blessings of commitment. Let's go to Job chapter number 1. Job chapter 1. Para makamenos tayo ng oras, sapagkat alam ko mga kapatid ay maring iba sa inyo, gutom na kayo, pare-pares tayo nararamdaman. Huwag kayo mag-alala mga kapatid, I promise you, ay kumain muna tayo ng spiritual bago pang physical. Amen? Yan, alright. Chapter 1 in the book of Job. Chapter 1 in the book of Job. Ito na lang po babasahin ko para makatipid tayo ng oras. Kasi kung babasahin ko lahat yan, natin lahat, masyadong mahaba. Let's drop down to verse number 20 and 21 to 22. Okay, nandyan na po ba kayo? Amen? Yung mga mahal natin mga bisita, bakitabihan niyo po sila, then share niyo po yung inyong mga Bibles para makita din po nila yung ating binabasa. Alright, verse number 20, can you shout amen kung nandiyan na kayo? Amen. Verse number 20, then Job arose, ako na lang po, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshiped. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Now again, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay the blessing or blessings of commitment. Amen? Ibig ko sabihin, yung commitment natin sa Diyos. Nakikinig tayo? Yan. Hindi nyo ba alam mga kapatid na maraming blessing pag meron tayong commitment sa Diyos? Pag committed tayo sa Diyos, mga kapatid, napakarami nating blessings sa Diyos. Do you like that? Amen? Yan, okay, tayo po sumandaling manalangin, bow your heads, pray tayo. Dakilang Diyos, kami po muling lumalapit po sa inyo ngayon pong pagkakataon na ito, Panginoon. I'm going to give your message to your people, O God. Sa aking sarili, hindi ko po kaya ito kung hindi nyo po ako gagamitin, Panginoon. Ganon din po ang inyong mga anak, maging ang aming mga mahal na bisita ngayon pong umaga. Kita nyo po, Panginoon, yung iba po ay galing pa po sa malayong lugar at pumunta po sila dito, makinig ng inyong salita. So please, huwag niyo pong payagan ng kaaway na makikialam para sila po ay abalahin, istorbohin, kundi tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na makatanggap po kami ng katotohanan, pagpapala mula po sa inyo pong mga salita. Panginoon, iligtas niyo po yung mga hindi ligtas at magkaroon din po sila ng pagkakataon na sundin kayo na masaya in water baptism, Panginoon. At ipinagkakatiwala ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng bahagi ng mensaheng ito, Panginoon, pananambaan po namin. In Jesus' name, amen. Sige, pwede na kayo mo po. Sige po, makinig na po na maigi. For a few minutes, mga kapatid, I promise you, hindi tayo masyadong tumagal o matagal para alam ko din po naman, mga kapatid, alam nyo, ito yan, kasama natin si Brother Sabado. Sabi ko sa kanya, Brad, sa linggo, doon tayo sa church. O nga, Pastor, talagang ang problema ko, sabi niya, hindi ako nakakatagal ng matagal na maupo kasi may nararamdaman siya. Pero biro niyo, kasama natin ngayong umaga. Amen? Maraming hindi nakakatagal umupo. Marami ring hindi nakakatagal tumayo. Di ba? Marami ring hindi nakakatagal humiga. Ang mahalaga, mga kapatid, pare-parehas tayo nandito. Amen? Hindi man kayo komportable. Kita ko naman yung upuan. Kaya alam nyo, pangarap ko dito sa upuan,
Pinagpipray ko talaga dito na gawin nating foam yan, di ba? Na pagka para umupo kayo dyan, ay nakakatulog kayo kaagad at hindi na kayo nakakapakinig. Wag naman din. Gusto ko talaga yan. Yung foam yan, ayan, yung foam yan, na ganyan yan, sasabihin ko sa inyo. So pag-pray natin yan. Amen? Now, dito po tayo sa ating mensahe na ating papakinggan, ibibigay ng Diyos sa ating ngayon po umaga. Dito sa ating binasa, makita po natin, ito po, yung pong, makikita po natin dito yung record ng buhay po ni Job. Si Job po, ayon po sa Biblia, sabi ng Biblia, isa pong lalaki ito. Isang lalaki na, ang sabi ng Bible, Job, a perfect man, an upright man. Sabi ng Biblia, one that feared God and eschewed evil. Matuwid na tao. Matuwid na lalaki. At meron siyang 10 anak. Meron siyang 3 anak na babae. Meron siyang 7 anak na lalaki. Alam ko, yan ang pangarap ni Dumark. Nasaan si Dumark? Wala na si Dumark. Bayan mo na siya. Nasaan pala si Dumark? Anong ginagawa niya? Tingnan nyo, baka natutulog na. Kasi pangarap niya, 10 anak eh. Ayan, so makita nyo mga kapatid, si Job ay may, sabi ng Biblia dyan, perfect man, upright, one that feared God, and eschewed evil. At meron siyang maayos na pamilya. Nakikinig kayo, amen. Sabi nga ng Biblia, a very great household. So meron siyang maayos na pamilya. Isang araw mga kapatid, ay hinamon ng Diyos itong hinamon ng diablo ang Diyos mga kapatid. At alam niyo, ang diablo talagang walang nire-respeto. Ang diablo. Kahit sino pwedeng biktimahin ng diablo. Amen? Now, by the way, mamaya sasabihin ko sa inyo, who is Satan? But the book of Job, mga kapatid, ay isinulat po ito to demonstrate God's sovereignty. Nakikinig tayo? Isinulat ang aklat ng Job to demonstrate the sovereignty of God and the real meaning of true faith. Nakikinig tayo? Nakikinig? Amen. Isinulat ito mga kapatid, kaya pag binasa mo itong book of Job mga kapatid, ay sasabihin ko sa inyo, makikita natin dito yung sovereignty ng Diyos. At makikita natin dito yung kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Amen? In fact, mga kapatid, may tanong nga dito, katulad ni Job, why Job was a perfect man, was a upright man, a righteous man, feared God, mga kapatid, ay nakaranas ng hindi niya inaasahan na naranasan. He lost his family. Nakikinig tayo? He lost his possessions. Alam niyo ba, yung 10 anak niya, 7 lalaki, 3 babae, pinatay ng diablo. Nakikinig kayo? Nakikinig? Ano yun? Sabay-sabay yun. Sunod-sunod yun, mga kapatid. Patay sila. Yung ari-arian niya, mga kapatid, namatay din. Nasimot lahat. Oo, nawala lahat yun. Yung kanyang possessions. Yung yaman niya, nawala lahat yun. Oo. So isipin mo kung sa'yo mangyari ito. Amen? O okay lang siguro mawala yung ari-arian mo, wag lang mamatay yung anak mo sabay-sabay pa. Kaya makita natin sa verse number 20, sabi ng Bible dyan, then Job arose and rent his mantle. Alam nyo sa mga Hudyo, pagka pinunit mo yung damit mo, ay ikaw talaga ay nakakaranas ng tinatawag na sobrang kalungkutan. And shave his head. So nag-shave siya ng kanyang buhok.
At ang sabi ng Biblia, and fell down upon the ground. At lumuhod siya. Kailan niya ginawa ito, mga kapatid? Right after, yung 10 anak niya ay pinatay ng dyablo. Right after, mga kapatid, na yung kanyang mga possessions ay sinimut lahat ng dyablo. Pero ito ang magandang response ni Job, mga kapatid. Ano sabi niya? Lumuhod siya sa Panginoon and he worshiped God. Amen? Lumuhod siya sa Panginoon at lalong nag-worship sa Diyos. Sabi niya sa kanyang sarili, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Ano sabi niya? Diyos ang hubad ako galing sa sinupupunan ng aking nanay. Wala akong damit. Sabi niya ganon. Babalik din ako na walang damit. Diyos ang nagbigay. Diyos din ang kukuha. So ano sabi niya? Purihin ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ano sabi niya? And he worship God. At ang sabi ng Biblia sa verse number 22, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Tingnan niyo si Job, mga kapatid. Pinatay, sabay-sabay. At the same time, mula sa kanyang possession, sinimut ng dyablo, hanggang sa mga anak niya, mga kapatid, pinakailaman ng dyablo, pero hindi niya sinisi ang Diyos. Do you hear me? Amen? Hindi niya sinisi ang Diyos, mga kapatid. Hindi naapektuhan yung kanyang pag-worship sa Panginoon, kundi lalo siyang nag-worship sa Diyos. Amen? So makikita natin dito, tingnan nyo, bilang mga anak ng Diyos, pakinggan nyo na maigi, just like Job, hindi po tayo exempted sa kalamidad. Hindi tayo exempted sa problema. Hindi tayo exempted sa anumang uring suffering. Amen. Pero bless God, mga kapatid, alam nyo kung saan tayo exempted na suffering? Yung suffering sa impyerno. Amen. Kahit mag-suffer tayo dito, pag anak ka ng Diyos, may hangganan yan, may katapusan yan. Pero at least, pag tinanggap mo si Kristo, anak ka ng Diyos, hindi na tayo magsasuffer sa apoy ng impyerno. Diyan tayo lamang. Amen? Kaya ang pinakamalaga, mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, huwag kayong matakot. Huwag niyong sisihin ang Diyos pag may problema ka tayo. Amen? Pinakamaganda, saan manggaling yung problema niyan? Problema na yan, galing man sa dyablo yan, saan man galing yan, mga kapatid. Ang pinakamahalaga, pag may problema tayo, huwag nating sisihin ng Diyos, huwag nating sisihin ng Diyos, huwag nating sisihin ng ibang iba. Ang pinakamahalaga, harapin natin yung problema. Amen! Harapin natin, mga kapatid. Sapagkat, tinan nyo na maigi ito, as we see calamity and suffering in the book of Job, we must remember that we live in a fallen world. Amen? Where good behavior is not always rewarded and bad behavior is not always punished. Hindi nyo ba napapansin yun? Ha? Minsan, gumawa ka ng tama, hindi ka nare-recognize. At pagka may nakagawa ng mali, hindi pinaparusahan. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na nandito tayo sa mundong makasalanan. Amen. Nandito tayo sa mundong makasalanan. Kaya sabi nga natin, minsan bakit ito nagkasala, hindi pinaparusahan. Ito gumawa na mabuti, walang reward. Whatever, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na nandito tayo sa mundong makasalanan, at napapaligiran tayo ng mga taong makasalanan katulad mo, katulad ko. We're all imperfect. Amen? Kahit na gaano kagaling ang batas natin, tandaan nyo yan, kung ang mga mambabatas ay imperfect, wala pa rin tayong aasahan na perfect, mga kapatid, na katulad na Diyos na perfect natin. Diyos natin na perfect. So huwag tayong umasa.
Pagka gumawa ka ng tama, walang reward, huwag kang mainggit. Amen. At pagka ikaw ay gumawa ng mali at hindi na parusahan, kapatid, huwag kang magreklamo. Tanda mo, pare-parehas yan. Nandito tayo sa mundong magulo. Nandito tayo sa mundong makasalanan. Amen? Now, makinig kayo. This time, in chapter 1, in verse number 6 to 7, ano makikita natin dito? Umentra na si Satanas sa buhay ni Job. Amen? Satan was originally an angel of God. Ang tawag sa kanya noong araw ay si Lucifer. Amen? But he became corrupt. Naging corrupt siya through his own pride. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya wag tayong magyayabang. Sabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Amen? Marami nang nagyabang na pahamak. Marami nang nagyabang katulad. Sino ang nagpasimuno ng kayabangan? Satan. Satan. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong magyayabang sapagkat ang nagpasimula ng kayabangan is no other than Satan. Satan has been evil since his rebellion against God. Kaya huwag din kayo magre-rebelde. Huwag tayo magre-rebelde sapagkat ang nagpasimula ng rebellion is Satan. Where is the first rebellion, mga kapatid? Pangyayari doon sa langit. Sino ang nagpasimuno ng rebellion? Satan. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong magre-rebelde sa inyong mga magulang. Because rebellion is as a sin of witchcraft. Witchcraft is a devil's mind. Kaya huwag kayong magrebelde sa pamilya nyo, huwag kayong magrebelde sa simbahan, huwag tayong magrebelde sa gobyerno. Sapagkat ang rebellion ay si Satanas mismo ang nagpasimula. Satan is God's enemy. He tries to hinder God's work in God's people, but he is limited by God's power and can do only what he is permitted to do. Tingnan nyo dito. Hindi niya kayang saktan si Job, kapatid, kung walang permit ang Diyos. Nakikinig tayo? O maaaring nagtatanong kayo, bakit pastor pinapayagan ng Diyos? Mga kapatid, pinapayagan ng Diyos na pakialaman tayo ng dyablo. Mga kapatid, pero limitado yung pakikialam ng Diyos, ng dyablo sa atin. It means Diyos pa rin ang mas powerful sa Kanya, at pagka sinabi ng Panginoon sa Kanya, tumigil ka, walang magagawang dyablo. Amen? As I've said, the question is, bakit maayos naman si Job? Bakit si Job may pagkatakot sa Diyos? Bakit si Job ay matuwid? Pero sa kanya pa ibinigay yung ganitong klaseng pagsubok. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, the book of Job was written to demonstrate the sovereignty of God. Nakikinig tayo mga kapatid? Kaya nga isinulat ito, ipinayagan ng Diyos yung mga bagay na mangyari ito sa buhay ni Job upang i-demonstrate sa atin yung sovereignty ng Diyos sa buhay ni Job, so that sa bawat buhay din natin, pwede rin i-demonstrate ng Diyos yung sovereignty niya sa bawat buhay natin. Amen. Satan, but don't forget that Satan is called the adversary or accuser because he actively looks people to attack temptation, like in 1 Peter chapter 5 verse number 8. And because he wants to make people hate God. Alam nyo, ang sadya ni Satanas, galitin tayo para magalit tayo sa Diyos. Nakikinig tayo. Yan ang sadya ni Satanas, kapatid. Galitin tayo para magalit tayo sa Diyos.
Oo, kaya dapat makita natin yung mga taktik o mga taktika ni Satanas, yung mga bagay na ganyan. He does these true lies at ginagawa ni Satanas ito sa pamamagitan ng lies and deception. Amen? Amen. But Job, a righteous man who had been greatly blessed, was a perfect target of Satan. Na makinig kayo, any person who is committed to God should expect Satan's attack. Amen. Any person who is committed to God should expect Satan's attack. Satan, who hates God, also hates God's people who are committed to God. Kaya kapatid, hindi tumitigil. Maupo na kayo, please. Maupo na ng mga yan. Para hindi tayo maistorbo. Makinig tayo. Huwag nating i-miss itong mensaheng ito. Amen? Natin nyo kapatid, it might be you're the next to Job. Amen? Kaya huwag tayong mag-relax mga kapatid. Tingnan natin si Job. Relax na relax siya. Namumuhay siya ng matino. Namumuhay siya ng maayos. He feared God. He's perfect. He feared God. Matuwid na tao. May maayos na pamilya. Walang kalokohan na ginagawa. Pero dumating sa punto mga kapatid na pinakialaman ng dyablo yung kanyang pamilya. Ha? Pero, tingnan niyo po, nung pinakialaman ng dyablo yung kanyang pamilya, anong sabi niya? Then, Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped God. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Anong mapapansin natin dito sa mga binitawan niya at ginawa niya? He is committed to God. Amen. Nawala, namatay yung 10 anak niya, kapatid. Pero hindi nagbago yung kanyang commitment sa Diyos. Nawala yung mga ari-ariya niya. Pero nang sabi niya, Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Namulat ako, walang dala. Aalis din ako na walang damit. He is committed to God. Di katulad sa atin, nakaawan niyo yung kapwa Kristiyano. Na-offel lang kayo sa kapwa niyo Kristiyano. Hindi na kayo nagsisimba. Ha? Now, ano-ano ito mga blessing na ito, mga blessings na ito, if you're committed to God. Number 1, ready? Ready na kayo mga kapatid? Number 1 blessing, the blessing of undefeated faith. Oh, amen! The blessing of undefeated faith against Satan. Satan wants to defeat your faith. Kaya makita mo si Satanas, Satan attacked Job's motives, saying he was righteous only because he had no reason to turn against God. Ever since he had started following God, everything he had gone well for him. Satan wanted to prove that Job worshiped God not out of love, but because God had given him much blessings. Alam niyo kung ano accusation ni Satanas kay Job? Kaya lang naman matapat sa iyo si Job kasi marami siyang blessing. Do you hear me mga kapatid? Na makinig kayo. Satan accurately analyzed why many people trust God because they are fair weather believers. Now let me explain well. Maraming nagkukunwaring matapat
Sapagkat minsan o madalas at marami ang batayan ng ating katapatan, makinig kayo, it's a fair weather believers. Do you understand the word fair weather? Ha? Anong ibig sabihin ng fair weather? Kung sa Tagalog, matapat lang tayo pag maganda ang panahon. Ha? Nakikinig tayo? They are fair weather believers following God only when everything is going well or what they can get. Alam niyo, sa totoo lang, marami mga tao, marami mga Kristyanuhan, matapat ka lang sa Diyos, nagsisimba ka lang, pag may sweldo. Ha? Magsisimba ka ako kasi magandang panahon eh. Come on, amen? Makinig ka, magsisimba ka pa ba? Tuloy-tuloy pa ba ang commitment mo sa Diyos kung nangyari sa iyo katulad ng pangyayari sa pamilya ni Job? Subukan nating mga kapatid, sa iyong mangyari, yung ginawa ni Satanas sa ginawa niya sa pamilya ni Job. Magsisimba ka pa ba? Committed ka pa rin kaya sa Panginoon? Hindi ka na committed. Committed ka na. Di ba? Ano yung ibig sabihin ng fair weather? Loyal only during a time of success. Woo! Amen! Fair weather believers. Umambon lang, hindi na magsisimba yan. Fair weather. Hindi lang pinansin yung crush na sa mga kabataan. Hindi na ako magsisimba. Ha? Kaya makita nyo marami mga young people dito na pagkatapos ng service, sa halip na tumulong sa mga kanya-kanyang grupo, hindi. Pakyut ng pakyut ng pakyut ng pakyut. Mamaya magka-cancer ka ng acute. Alam niyo, pinakamaganda, hindi tayo nandito sa simbahan para magpakyut. Nandito tayo sa church to worship God. Amen. At hindi tayo nandito sa church na ito, mga kapatid, weather lang. Palibhasa, you are a fair weather. You are only loyal during a time of success. Na pakinggan nyo to, maganda to. Adversity destroys this superficial faith. But adversity strengthens real faith. Do you like that, mga kapatid? By causing believers to dig their roots deeper into God in order to withstand the storms. Minsan, kapatid, alam niyo yung kaunting problema, pag ang pananampalataya mo, peke, bagsak kaagad ang pananampalataya mo. Bakit? Peke. Pero kung tunay yung pananampalataya mo, may dumating man sa iyo na adversity, you will make stronger. Ha? Kaya alam niyo, napakaganda yung yung blessing ni Job, undefeated faith. Ha? Amen.
Akala ni Satan, mga kapatid, nung pinakialaman niya yung mga possessions. Tingnan nyo ha. Let's go to verse number 13. Tingnan nyo. Ano sabi ni Biblia? Verse 12. Chapter 1, verse number 12. Tignan ninyo dito kung paano makialam si Satanas. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thine power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Amen? Umalis na, nakikipag-uusap lang kanina si Satanas sa Panginoon. Umalis na. Saan sa pumunta? Doon na. Sa pamilya ni Job. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabeans fell upon them, and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven, and had burned up the sheep and the servants, and consumed them. And I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, The Chaldeans made out their 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants of the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, tinan niyo, sunod-sunod, walang puknat. There came also another and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother, and behold, there came a great wind from the wilderness. May malakas na hangin, and it smote the 4 corners of the house. Kung saan nandoon yung mga anak ni Job, hinampas sila ng malakas na hangin, and it fell upon the young men, and they are dead. 10 anak walang natira. Lahat mga ari-arian nila walang natira. Pero ano sabi ni Job, mga kapatid? He is still committed. His faith never defeated by Satan. Because his faith is undefeated. Because he is committed to God of heaven. Yan ang Kristiyano. May I ask you, brethren, how deep is your faith? Kapatid, kinakailangan magkaroon tayo ng unshaken faith, undefeated faith. Minsan pambira, kapiranggot lang na problema. Nakikinig kayo mga kapatid? Kapiranggot lang na problema kumpara sa problema, kapatid. Pagsubok ni Job, nawala lahat yung kanyang ari-arihan, nawala lahat, mga kapatid, yung kanyang yung 10 anak, lahat nawala. Pero anong sabi niya, mga kapatid? Ito pa matindi. Maloko talagang diablo. Nakikinig kayo? Umapila ulit si Satanas. Anong sabi niya? Nung nakita niya si Job na naglalong nag-worship, nung nakita niya na hindi defeated yung pananampalataya, yung commitment ni Job, umentra ulit. Tingnan niyo yung chapter number 2. Tingnan natin. Ano sabi ng Bible dito? Ano sabi niya? Kasi umaapila ulit. Hindi pa nakukontento. Mga miyembro, mga anak ng Diyos, alam niyo ba si Satanas, hindi makontento ang gusto ni Satanas, padapain ka, pabagsakin ka, patayin ka. Sabi ng Biblia sa verse number 4, and Satan answered the Lord, and ano sabi niya? Said, skin for skin. Wow. Yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now,
and touch his bones and his flesh, and he will curse thee to thy face. Anong gusto ni Satanas? Balatan ko to si Job. Di ba? Lusta-lustayin ko to si Job. Gutay-gutayin ko kasi yun ang gusto niya. Balatan niya. Itong si Satanas, gusto niya balatan niya na buhay si Job. Amen. Gusto niya pagkakalas-kalasin yung mga buto niya. Come on, amen. Yan ang gusto ni Satanas sa atin. Pag nakita niya nagkukwire ka na, babalatan ka ni Satanas. Pag nakita ni Satanas, mga kapatid, na committed ka na, you join the choir, you join the soul winning, you join the ushering, you join this church, at tinuturuan ka, pinapatibay ka ng simbang ito, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng simbang ito na magkaroon ng undefeated faith. Tandaan niyo, kapatid, si Satanas, naghahanda rin kung paano ka pababagsakin. At ang sabi ng Bible dito, sabi niya, and the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save thy life. So when Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Good night. Saan ka nakakitang pinatay mo na nga yung mga anak ko? Pinatay mo na yung mga ari-arian ko? Tapos, alam mo, ginawa pa ni Satanas, binigyan siya ng pigsa, mga galis, mula ulo hanggang talampakan. Pero tignan natin kung anong stand ni Job. Sabi ng Bible dito, mga kapatid, and it took him a potsherd to scrap himself withal. Alam mo ginawa ni, kinukuskus na lang yung mga galis niya. And he sat down, she asks. Tapos nagsalita yung misis niya. Ano sabi ng misis niya sa kanya? Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Akala niya kakampi niya yung misis niya. Anong sabi ni Mrs. Job? Curse God and die! Akala ni Job yung misis niya, kakampi niya sa Panginoon. Pero hindi akalain ni Job, mga kapatid, na si Mrs. Job kumampi sa diablo. Mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, ang pinakamaganda, mag-asawa, dapat both of you, pumabor kayo sa Diyos. Maging kayo mga anak sa Diyos ang paboran natin, hindi si Satanas. Akalain mo, Mrs. ni Job, ano sabi niya? Nagkukunwari ka pang nagmamalinis ka, Job. Bakit hindi mo murahin ang Diyos at mamatay ka na? Ganda naman ang ugali niya. Maraming ganyan na misis. Nakikinig kayo mga wives. Pag may problema kayo sa asawa nyo, anong ginagawa nyo? Minumura nyo yung asawa nyo, mamatay ka na. Tapos pag naamoy mo naman na may ibang pabango na pabango niya saan ka galing? Nagsiselos ka naman. Di ba? Akala ko ba gustong mamatay na siya? Pero alam mo sabi ni Job, anong sagot niya sa kanyang misis? Nang payo ng kanyang misis sa kanya, curse God and die. Hey Job, huwag ka nang magmamalinis. You curse God and you die. But I like Job. Gusto ko yung paninindigan ni Job. Gusto ko yung pananampalataya ni Job. Bakit, kapatid? Yung pananampalataya ni Job is undefeated faith. Anong sabi niya sa kanyang misis? But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh.
May matapang si Job. Mga tatay, pakitaas ng kamay. Mga lalaki ba talaga kayo? Kaya nyo bang sabihin sa misis nyo to? O, kita nyo, isa lang nyo nag-amen. Hindi nyo kaya to. Tama? Pag kayong misis nyo nagalit na, tatay, agtagtagerger. Nanginginig na, undefeated na. O defeated na. Ha? Pero si Job hindi. Amen? Tuloy natin. Ano sabi ni Job? What? What shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? Wow! I like faith of Job. His faith is undefeated faith. Hindi natitinag yung pananampalataya ni Job. Hindi natinag ng dyablo yung pananampalataya ni Job. Hindi natinag ng kanyang misis niya yung pananampalataya ni Job. Hindi natinag yung pananampalataya, yung commitment ni Job sa mga nawalang ari-arian niya. Hindi natinag yung pananampalataya, yung commitment ni Job sa mga anak niyang 10 na namatay. He has an undefeated faith. Samantalang tayo, tampurot. Kaunting problema lang. Hindi na nga ako magsisimba. Hindi na ako magsisimba. Hindi ka lang sinagot ng nililigawan mo mong dalaga. Magpapangamatay na nga ako. Ang tagal. Bilis-bilisan mo kaya. Ha? Alam mo, sa totoo lang, ako ayoko sa lalaki na hindi malakas ang loob sa tama. Ang tawag dun, bakla. Kapatid, makinig kayo na mahigib. Praise the Lord. Hindi ko itinataas ang sarili kong bangko. Wala tayong ganitong lugar kung pababayot-bayot ang pastor nyo. Kaya kayo mga leader dito, pati kayo mga leader din, ang bilis-bilis nyo mapikon. Sa mga miyembro nyo, hindi lang na ano. Tignan mo nga yung pananampalataya ni Job. It's an undefeated faith. Now, may I ask you, how deep is your faith? Do you have an undefeated faith? Alam nyo ba, ang hinarap ni Job dito? Satan. The next powerful to God. Pero mga kapatid, hindi nagpatinag si Job. Lahat na. Ari-arian, anak, misis, binigyan pa ng mga sakit. Anong ginawa niya? Iniscrap lang niya. Bakit? Because meron siyang undefeated faith. Maganda tong karugtong nito. Don't miss this birthday. But that's the first blessing we have if you are committed to God. Tumayo tayo lahat. Let's come to the altar. Sama niyo yung pamilya niyo, mga magulang. Alam niyo, magandang gawin natin, gumawa tayo ng commitment sa Diyos. At pag may commitment tayo sa Diyos, mga kapatid, marami tayong blessing sa Diyos. Number 1, ang pagpapala natin is an undefeated faith.
Come on. Dito tayo sa altar, lumuhod tayo at gumawa tayo ng decision, gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. Let's beg God. Mag-pray tayo sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, kasi tayo, konting problema, wala na tayo, tampo na tayo. Konting problema, atras na tayo. Konting problema, lalayas na tayo. Konting problema, tatago tayo. Pero tignan niyo po mga kapatid, si Job, hindi siya nagtago, hinarap niyang diablo. Hinarap niya yung kalaban. Bakit kaya niyang harapin? Because he has an undefeated faith. Meron siyang undefeated faith. Let's make a commitment to God this morning. Gumawa tayo ng commitment. Masarap gumawa ng commitment sa Diyos sapagat maraming blessing mula sa Diyos. Dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, I've done my part, I've done my best, oh God. Upang ipakita po sa inyo po mga anak na napakarami mga pagpapala, Panginoon, kung kami lamang po ay committed, Panginoon, sa inyo. Marami po dito, Panginoon, they don't want to make a commitment para po sa inyo. Hindi ko alam bakit, Panginoon. Marami po dito matatagal ng miyembro pero walang commitment. But I like Job, oh God. Nakaka-bless, Panginoon, ang buhay ni Job. He was so committed to you. And the first blessing he has, oh God, is the undefeated faith. What a blessing. Pagpalain niyo po ang inyong pong mga anak na tiklop tuhod, Panginoong Diyos. At hinihingi ko po na patuloy pong kumilos sa aming mga puso sa lahat ng mga narinig namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right.